Parte na ng pagiging mabuting kaibigan ang tulungan ng best friend mo sa mga oras na kinailangan kanya. Sila na kasi ang mga taong itinuturing nating pangalawang pamilya kahit na hindi natin sila kadugo. Ikaw kapuso, magagawa mo pa rin ba ang tulungan ng kaibigan mo kahit na alam mong isang buhay na ang pareho ninyong niloloko? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ismael na lamang po ang itawag nyo sa akin. 27 anyos at nagtatrabaho bilang bagger sa isang supermarket dito sa Quezon City. Galing po ako sa isang malaking pamilya. 7 kaming magkakapatid at ako ang pangatlong anak ng tatay kong tricycle driver at nanay ko na kasalukuyan namang walang trabaho. Hindi po nabiyayaan ng marangyang buhay ang pamilya namin. Ipinanganak akong mahirap at hanggang ngayon ay matanda na ako ay ganon pa rin ang buhay namin. Nakikitira lang kami sa bahay ng kapatid ng tatay ko na nag-migrate na sa ibang bansa. Bagamat kamag-anak ay buwan-buwan pa rin kaming nagbabayad ng renta sa kanila. Hindi pa kasama dito ang binabayaran namin sa kuryente at tubig. Sa kabila ng kahirapan ay may mga pagkakataon pa rin namang nakakaranas din ako ng mga bagay na minsan ay mga mayayaman lang ang may afford. Dahil eto sa kaibigan at kababata kong si Ken. Bata pa lamang kami matalik ko ng kaibigan si Ken, Papa Dudut. Kumpara sa amin ay mayaman ang pamilya nila. Uniko iho siya, sima ng tatay, samantalang may sarili namang restaurant ng pamilya nila na pinamamahalaan ng kanyang nanay. Sa kabila ng magkasalungat na estado namin sa buhay ay mabilis kami noong naging magkaibigan ni Ismael. Magkatabi lang kasi ang bahay namin, Papa Dudut. Dahil only child ay lagi noong nangangabilang bakod si Ken para makipaglaro sa akin. Tapat na kaibigan kong ituring ko si Ken at kaya kong magpakatotoo tuwing kasama ko siya. At hindi ko na kailangang magpakitang tao pa. Kahit na mayaman ay hindi ako nalilimutan noon ni Ken na ambunan ng mga bagay na meron siya. Ismael! O Ken, tagal mo naman eh. Kanina pa kaya kita hinihintay. Ayaw akong palabasin ni Mami kanina eh. May tutor pa kasi ako kaya hindi ako nakapunta kaagad dito. Anong tutor? Tutor, parang teacher din na tinuturuan ako sa mga subjects natin sa school. May classmate ka rin ba sa tutor? Wala! Mag-isa lang akong tinuturuan ni Teacher Marie. Teacher Marie? Yan ang pangalan ng tutor mo? Oo. Galing naman. Pero hindi ba nakakatamad yun? Pagod ka na nga sa school tapos may tutor ka pa pag-uwi. Okay lang naman kasi pwede ako maglaro tsaka kumain habang nagtututor. Tsaka binibigyan naman ako ni Mami ng pera pagkatapos eh. Talaga? Mag-aaral ka lang tapos may pera ka na? Oo, tsaka yung tutor ko na ang gumagawa ng assignment ko. Pero wag mo sasabihin sa school ah. Ibig bang sabihin yan? Tapos mo na assignment natin? Pakopya naman ako. Sige ba? Pero bago niyan, tikman muna natin to. Tcharan! Ano yan? Chocolate! Dumating na kasi yung padalang box ni Daddy. Talaga? Eh di madami kayong chocolate sa bahay niyo ngayon. Oo, marami. 3 box kaya pinadala ni Daddy. O heto, tikman mo to oh. Nakakain ka na ba ng ganitong chocolate? Hindi pa eh. Wala namang kaming kamag-anak sa ibang bansa. Masarap ba yan? Oo, masarap yan. Tikman mo. Yan lagi ko pinapabili kay Daddy kasi favorite ko yan eh. May peanuts yan sa loob. Masarap nga! Ngayon lang ako nakatigam ng ganito kasarap na chocolate. Siguro mahal to. Mahal talaga yan. Galing abroad eh. Ang swerte mo naman. Araw-araw ka makakakain ng chocolate. Hindi lang chocolate padala ni Daddy. Madami rin binili si Daddy na laruan. May robot, may remote control car, tsaka basketball. Kaso hindi pa pinabubuksan ni Mami yung isang box eh. Bukas na lang daw kasi pagod siya sa trabaho. May bago ka na namang laruan? Ang sarap talaga maging mayaman, no?
Huwag kang mag-alala. Meron ka ring laruan dun sa package namin. Sinabihan ko kasi si Daddy na ibili ka rin para pareho tayong may malaro. Talaga? Salamat, Ken. Ibang klase ka talagang kaibigan. Ang swerte-swerte ko talaga na nakilala kita. Paano na lang kung hindi kami lumipat dito? Eh di wala kang best friend. Oo nga eh. Naalala mo pa nung una kayong lumipat dito? Oo naman. Hinabol ako ng aso nyo. Tapos tinawanan mo lang ako nun. Nakakatawa kasing itsura mo nun. Daig mo pa ang hinahabol ng tikbalang sa sobrang takot mo. Simula nun, kailangan pa kitang tawagin para makadaan ako sa harap ng bahay nyo. Kasi lagi akong tinatawlan ng aso nyo eh. Tapos lagi na tayong sabay pumasok nun hanggang sa naging magkaibigan na tayo. Mabuti na lang, kasi kung hindi tayo nagkakilala, wala akong makakalaro sa bahay. Ang hirap kaya ng walang kapatid. Mabuti ka nga, wala kang kapatid eh. Ako, sobrang dami namin. Laging agawan sa pagkain, laging agawan kung saan matutulog. Puro away kami. Ikaw, solo mo lahat. Kaya nga inggit na inggit ako sa'yo eh. Sana only child na lang din ako. Solo ko nga lahat, malungkot naman. Kaya nga kung wala akong magawa sa bahay, lagi akong tumatambay dun sa bahay nyo. Mabuti nga yun, may nakakalaro ako ng maayos. Sa bahay, ayaw ako kalaro ng mga kuya ko, tapos yung mga mas bata sa akin, puro babae naman. Gusto mo pumunta sa bahay? Buksan natin yung mga bagong laruan ko. Pwede ba? Sige, tara! Papadudot, pagsapit po namin ng high school ay sa private na nag-aral si Ken samantalang ako ay nagpatuloy naman sa pag-aaral sa public school. Sa kabila nito ay nanatili pa rin kami papadudot, ang tao ay nagbabago habang tumatanda. Kung dati ay para kaming kambal tuko ni Ken na hindi mapaghiwalay, noong nagbinata kami ay unti-unting nagkaroon ng spasyo ang pagkakaibigan namin. Hindi na kami tulad ng dati pero ang mahalaga sa akin ay kaibigan pa rin naman ang turingan namin sa isa't isa. Dahil kay Ken ay nakakilala ako ng mga bagong kaibigan dahil palagi niya ako noong isinasama sa mga lakad nila. Ang problema nga lang, hirap akong makasabay sa kanila noon dahil pare-pareho silang mayayaman. Tuwing kumakain sila sa fast food, ako lang ang walang pambili. Pagkatapos maglaro ng basketball, naka-soft drinks sila samantalang ako ay ice water lang ang iniinom. Hindi naman nila ako pinababayaan, papadudot. Palagi nila akong nililibre dahil naiintindihan naman nila ang sitwasyon namin na mahirap lamang. Pero kapalit ng panlilibre nila sa akin ay parabang ako na ang naging runner ng barkada. Ako ang palaging inuutusang bumili ng pagkain, magpark ng motor, magsundo ng ibang tao at iba pa. Tuwing may inuman nga kami noon ay ako ang laging taga-bili ng alak, taga-timpla, taga-luto ng pulutan at taga-ligpit kapag lasing na ang lahat. Hindi naman ako noon nagreklamo dahil kahit papaano ang mga bagay na yon na lamang ang mayaambag ko sa grupo dahil hindi naman po ako mayaman. Ang mahalaga ay masaya ako kasama ang mga bago kong barkada. Isa pa po ay si Ken lang ang kaisa-isa kong kaibigan na itinuturing ko ng parang kapatid. Kahit na minsan ay para bang mababa lang ang tingin niya sa akin ay hindi ko na lamang binibigyan ng mali siya ang pagbabago ng ugali niya. Sarap talaga kumain pagkatapos uminom, no? Oh, anong ginagawa mo? Di ka kakain? Di ka pa ba sawa dyan sa chicken at french fries? Lagi ka na lang kumakain ng fast food. Kailangan mong kumain pagkatapos uminom para di ka magka-hangover kinabukasan. Pero bilib din ako sa'yo ha. Kahit ang lakas mo lumamon, hindi ka pa rin tumataba. Partida, puro inom ka pa. Nasa genes na namin yan. Wala talagang mataba sa pamilya namin kahit makalimang extra rice pa kami. Mabuti nga ikaw eh. Payat kahit na madami kinakain. Ako, payat kasi walang makain. Kaya nga kainin mo na yung in-order ko para sa'yo. Hindi ako sanay kumain pag nakainom eh. Tsaka madami na ako nakain kanina bago tayo nagsimula. Maiba tayo. Mabuti naman pinayagan ka ng girlfriend mo na mag-inom. Nitong mga nakaraang araw, halos gabi-gabi tayo umiinom ah. Okay na ba sa kanya na lumalabas ka tuwing gabi? Hindi. Kaya nga hindi ako nagpaalam kasi hindi naman niya ako papayagan eh. Ibig mong sabihin,
Wala siyang alam na nasa labas ka ngayon at galing sa inuman? Oo, wala. Hindi ko pa siya nire-replyan hanggang ngayon. Nakapatay yung data ko para hindi niya ako matawagan. Ibang klase ka rin ha? Mas mahal mo talaga ang alak kaysa sa girlfriend mo. At least ang alak, hindi marunong magalit. Yung girlfriend ko, lahat na lang bawal. Kapag may ginawa ako, away agad. Daig pa niya asawa kung pagbawalan niya ako eh. Bakit? Sino ba siya? Girlfriend lang naman siya. Ikaw naman. Iniisip ko lang naman ng tao. Kasi baka kung ano nang nangyari sa'yo. Overprotective na ang tawag dun. Sa sobrang pagka-overprotective niya, OA na siya. Nakakasakal na. Ganun talaga kung mahal ka ng tao. Hindi rin. Kapag mahal ka ng isang tao, hahayaan ka niya na mag-enjoy. Hindi yung pagbabawalan ka para maging miserable ang buhay mo. Ang gusto yata niya mangyari, magkulong ako sa bahay. Ano ako, preso? Ano ba kasing nagustuhan mo doon at hanggang ngayon, di mo pa siya maiwan-iwan? Wala naman talaga ako nagustuhan dun eh. Nagandahan lang ako sa kanya kaya ako siya niligawan. Kaso sobrang obsessive pala niya. Lahat ng galaw ko kailangan alam niya. Kulang na lang maglagay ako ng CCTV sa ulo ko para mapanood niya lahat ng ginagawa ko. Di hiwalayan mo na siya kung ayaw mo na sa kanya. Hihiwalayan ko na talaga siya. Inaantay ko lang nasagutin ako nung kausap ko ngayon sa Facebook. Ha? May kausap ka ng iba? Oo, 3 weeks na rin kami nag-uusap. Kapag ito sinagot ako, hihiwalayan ko na talaga yung girlfriend ko. Idol, ikaw na talaga. Paturo naman paano maging isang Ken. Nasa diskarte lang yan. Dakilang playboy ka talaga. Biruin mo, hindi pa kayo naghihiwalay ng girlfriend mo, may nakaredy ng papalit? Parang magpapalit lang ng gulong ng motor ah. Ganun lang dapat. Habang bata pa tayo, enjoyin lang natin ang buhay. Hanggat malakas pa tayo, tikim lang ng tikim. Sus! Ikaw lang makakagawa niyan kasi may itsura ka. Ako, hanggang sa panaginip ko na lang mangyayari na magkaka-girlfriend ako. Yaan mo, irereto kita minsan sa mga kakilala ko. Wag na. Magsasayang ka lang ng oras. Wala namang babaeng magkakamali magkagusto sa akin eh. Ayusin mo kasi yung sarili mo paminsan-minsan. Di ka kasi marunong dumigay. Anong hindi marunong? Lalapit pa nga lang ako. Lumalayo na yung mga chicks eh. Ay, nga pala. Ikaw na muna mag-uwi ng motor ko. Ha? Bakit ako mag-uwi? Sabihin mo sa girlfriend ko, ikaw na muna mag-aatid at sundo sa kanya. Sabihin mo na lang na hindi ako pinayagan ni mami mag-drive kasi grounded ako. Bakit naman? Ayoko muna makita yung girlfriend ko. Siguradong mainit na naman ulo nun sa akin kasi di ko binabasa mga message niya. Hayaan ko munang lumamig ulo niya bago ko sa hiwalayan. Hihiwalayin mo na talaga siya? Kawawa naman yung tao. Kasalanan din naman niya eh. Nakaka-turn off kaya yung mga ganong klaseng tao. Yung controlling, hindi ako puppet na kailangan niyang kontrolin. Pastahe dyan. O sige, ako na muna maghahatid sundo sa kanya. Basta ba habang nasa akin motor mo, pwede ko rin gamitin kahit saan ha? Ikaw bahala. Ayos! Papadudod hanggang sa magtapos kami sa college ni Ken ay gano'n na ang naging setup naming dalawa. Ako ang laging tagasalo kapag sawa na siya sa girlfriend niya. Laging ako ang inuutusang makipagkita, makipag-usap at minsan ay magbalik ng mga gamit lalo na kapag malapit na niyang hiwalayan ang mga nobya niya. Papadudot, alam kong hindi maganda ang ginagawa ni Ken na parang ginagawang disposable ang mga kababaihan. Pero wala naman ako sa lugar para magsalita dahil malaki ang utang na loob ko kay Ken at sa pamilya niya. Simula pagkabata ay napakalaki na ng naitulong nila Ken sa pamilya namin. Palagi sila nagpapadala ng pagkain sa bahay tuwing may sobra sila. Monthly din silang nagbibigay ng bigas para may pangkain kami. Tuwing nangangailangan ng pera si nanay ay palagi siyang lumalapit sa mami ni Ken para humiram ng pera. Malaki ang pasasalamat ko kay Ken. Kaya kahit utos-utusan niya ako ay okay lang sa akin dahil kailanman ay hindi ako pinabayaan ng kaibigan ko. Isa pa ay masyado ng personal kapag nakialam pa ako sa buhay niya, Papadudut. Baka masabihan pa akong pakialamero kaya pinipili ko na lamang ang manahimik. Baka ito pa ang maging dahilan ng pagtatapos ng pagkakaibigan namin kapag pinagsabihan ko siya sa mga maling ginagawa niya. Ayoko rin namang maging bida-bida dahil katulad nga ng sinabi ko, Papadudut, ay wala ako sa lugar para magmarunong. Pero Papadudut, masusubok ang pagkakaibigan naming dalawa ni Ken nang isang babae ang dumating sa buhay naming dalawa, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, hindi naman talaga may kakailang gwapo si Ken.
Matangkad siya, makinis ang balat, maporma at talaga namang alagang mayaman. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit sa edad na 22 years old lang ay hindi na mabilang sa daliri ang mga naging girlfriend niya. Sa katunayan ay nagkaroon nga siya ng girlfriend na modelo. Isang karanasang karaniwang pinapangarap lang ng mga kalalakihan pero noong nagsawa siya sa babae ay agad din niya itong hiniwalayan. Kabaligtaran naman ako ni Ken, Papa Dudut. Kung si Ken ay tila ba nasa kanya na ang lahat, sa akin po ay ni isang magandang katangian ay walang napunta. Tuwing nagtatabi kami ay para kaming kapit-gatas. Maganda naman kasi ang lahi nila Ken. Nagmana sa lolo nitong half Chinese. Ako naman bukod sa walang panggastos para maging presentable, ay palagi rin akong babad noon sa initan. Kaya tostado na ang balat ko sa araw. Dati po kasi akong nagpapasada ng tricycle kapag hindi kayang bumiyahe ng tatay ko. Hindi naman po sa dinadown ko ang sarili ko, Papa Dudut, sadyang wala lang talaga akong kakayahan at kayamanan para alagaan ang panlabas na anyo ko. Kaya sa huli tinanggap ko na lamang na pagdating sa papugian ay wala silang maaasahan sa akin. Parang ang milagro na lamang kung may magkakagusto man sa aking babae. Dahil dito ay sapat na sa akin na maging taga-suporta na lamang ni Ken sa kanyang malawak na love life. Bro, tinan mo to. Ano yan? Bagong chicks na naman? Mismo, di ba? Ganda ba? Ayos yan bro ah. Maganda. Ganyan mga tipo kong babae. Saan mo siya nakilala? Bagong empleyado sa office namin yan. Quality, no? Mas maganda to kaysa sa ex mo na model. Huwag mong sabihing pinupormahan mo yan ha. Ako pa. Alam mo naman, nalapitin ako ng magaganda. Yan tayo eh. Hanggang ngayon wala pa rin pinagbago. Chick boy pa rin. Di ka pa nasanay? Nasanay na ako. Inaantay ko na lang kung kailan ka magbabago. You mean kung kailan ako magseseryoso? Tingnan natin kung okay itong si Ara. Ara ba pangalan niya? Nax! Pangalan pa lang sexy na. Baka sakaling sa kanya na ako magseryoso, malay natin. Tapos kung kailan ka magsiseryoso, saka naman siya manloloko sa'yo no? Nakakatawa yun kung sakali. Malabong mangyari yan. Ako? Lolokohin? Malakas kaya pang amoy ko sa mga manloloko. Eh di amoy na amoy mo sarili mo. It takes one to know one, sabi nga nila, di ba? Ano namang plano mo sa Ara na yan? Popormahan mo talaga? Kapag yung nililigawan ko hindi pa ako sinagot this week, lilipat na ako dito kay Ara. Sa totoo lang, bagay naman kayo. Pareho kayong yayamanin tingnan. Parehong expensive. Walang expensive sa akin, dude. Kung type kita, period. Pero once na ma-turn off ako sa'yo, ayawan na. Hindi ka talaga nawawalan ng babae, no? Para kang cellphone. Yung tipong kaka-release lang ng bagong model, pero tinatrabaho na yung susunod. Tulad nga ng sabi ko, ganyan ang buhay, dapat ine-enjoy lang. Hindi ka ba takot na makarma? Bakit naman ako makakarma? Hindi naman ako nag-cheat ah. Alam mo yan, never kong pinagsabay ang dalawang babae. Tsaka hindi ko naman kailangan mag-cheat kung madali lang naman humanap ng iba. Iba talaga pag gwapo, no? Gwapo na, mayaman pa. Siguro hanggang pagtanda mo, hindi ka pa rin maubusan ng babae. Hindi ko naman plano maging ganito hanggang pagtanda ko eh. Siyempre darating din yung araw na kailangan ko na magseryoso sa buhay. Ikasal, bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak. Darating din tayo dyan pero hindi pa ngayon. Ikaw ba? Kailan mo naman plano magka-girlfriend? Never pa kitang nakitang nagka-chick simula nung natuli ka. Wala eh. Malas tayo sa pag-ibig eh. Malas o baka naman may girlfriend ka na ayaw mo lang ipakilala sa akin? Bakit ko naman gagawin yun? Kung ako nagka-jowa, ipapangalandakan ko yan sa buong mundo. Kaso, wala talaga nagkakagusto sa akin eh. Lahat naman tayo may nakalaang tao para sa atin eh. Magantay ka lang. Panigurado darating din yung babaeng tatanggapin ka ng buo. Nakakaingit ka nga eh. Hawak mo love life mo. Daig mo pa yung multiple choice na lagi may options. Ganon talaga siguro kapag pinagpala. Sana maranasan ko rin yan balang araw. Mangarap ka lang boy. Wala namang bayad yun eh. Pero huwag ka nang gumaya sa akin. Once na may babaeng magkagusto sa'yo, piliin mo na agad. Huwag ka na maghanap ng options. Baka mamaya wala pang matira sa'yo.
Yun kung may magkakagusto sa akin. Meron yan. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Sa mga sumunod na linggo ay nabalitaan ko na lamang na magkasintahan na pala sina Ken at Mia Papadudut. Hindi na po ako nagtaka dahil daig pa ni Ken ang mga diploma sa panliligaw. Wala po akong nakitang babae na humindi sa kanya. Magaling siyang magmanipula, kaya naman madali lang siyang magpaikot ng mga tao. Sa kabilang banda ay nakaramdam ako ng kaunting awa kay Mia dahil puso niya ang magiging bagong laruan ni Ken. Maganda si Mia Papadudut. Sa lahat ng naging girlfriend ni Ken ay sa kanya ako pinaka nagandahan. Pasok na pasok kasi siya sa mga tipo ko ng babae. Matangkad, balingkinita ng katawan, mahaba ang buhok at malinis manamit. Elegante siyang tignan, nangungusap ang mga mata kahit na hindi nakangiti. Siya yung tipo ng babaeng mahirap mapasiguro ang pinakamasayang araw na nangyari sa akin, Papadudut. Lumipas nga ang mahigit 5 buwan ay unti-unti rin nagsawa si Ken kay Mia. Expected ko na yon, Papadudut. Dahil kalimitang 5 buwan lang talaga nagtatagal si Ken sa mga nagiging kasintahan niya. Pero ang pinagtataka ko, kahit sawa na si Ken kay Mia ay ayaw pa rin niya itong pakawalan. Pass na muna ako. Magdadrive pa ako mamaya. Ikaw na muna syumat, Ken. Takti naman to. Oh, anong problema? Chill ka lang. Mahal-mahal lang cellphone mo tapos ibabato mo lang. Nakakasira ng mood yang si Aray. Bakit? Anong meron kay Ara? Nag-away ba kayo? Lagi na lang ganito eh. Nakakasawa, buwisit. Ano na namang pinagawayan nyo? Ano pa nga ba? Dating problema. Pare-pareho lang naman yung mga babaeng yan eh. Gusto lagi may update. Gusto maagang umuwi. Gusto wag masyadong uminom. Hindi lang nakapag-reply agad, aawayin ka na. Gusto ka lang siguro niyang kumustahin. Ano pang silbi na pinayagan niya ako lumabas kung kada oras kailangan ko mag-update? Kulang na lang pati bilang ng shot ko sabihin ko pa sa kanya eh. Intindihin mo na lang. Wala akong oras para umintindi sa mga ganyang bagay. Siya yung dapat umintindi sa akin. Ginusto niya ako eh. Dapat panindigan niya. Alam mo sa totoo lang, nagtataka na talaga ako eh. Bakit ba kasi ang mga babaeng yan gustong gusto nilang baguhin yung mga boyfriend nila? Ano bang meron? Di ko masasagot yan. Di naman ako babae eh. Oh, bad trip talaga oh. Oh, ayan. Tinatawagan ka na ata. Hayaan mo siya. Gusto mo ako na lang sumagot sa tawag ni Ara? Bakit mo naman sasagutin? Ikaw ba boyfriend niya? Wala akong masamang intensyon. Nakakaawa lang kasi. Isipin mo na lang, baka hindi yan makatulog sa pag-aalala sa'yo. Lalo na nag-aaway pa naman kayo. Kailan ka pa naging concerned sa love life ko? Para hindi ka na naaabala. Kapag kinausap ko siya at na-explain ko ng maayos kung anong meron, baka tantanan ka na niya. Eh di, wala nang problema. Mukhang magandang idea yan ah. May naisip na ako. Ganito na lang. Oh, kunin mo tong phone ko. Ikaw na muna humawak niyan. Bakit? Pumapayag ka na nakausapin ko siya? Oo, pumapayag na ako. Kakausapin mo siya. Pero hindi sa tawag. Kakausapin mo siya sa chat. Sa chat? Oo. Magpapanggap ka na ako ikaw. Ang dating, ako yung kausap niya. Ikaw na muna mag-entertain sa kanya. Pero wag na wag mong sasabihin na ikaw ang kausap niya, Ismael ah. Hindi ba parang niloloko lang natin siya? Wag mo na isipin yun. Ang mahalaga, hindi niya na ako kukulitin. Ikaw na muna proxy ko. Sagutin mo yung mga tanong niya, ikaw mag-update sa kanya habang nandito tayo. Bula-bulahin mo lang, sabihan mo ng kung ano-ano. Ikaw na bahala. Eh, paano kung mabuking tayo? Hindi tayo mabubuking unless ilaglag mo ako. Hindi mo naman gagawin yun, di ba? Siyempre hindi. Sa tagal na nating magkaibigan, kailan ba kita nilaglag? Yan, mabuti yan. Dapat alam mo kung kanino loyalty mo. Sige na, kausapin mo na siya. Sigurado ka ha? Paano kung may mapag-usapan kami tapos bigla niyang itanong sa'yo sa personal? Walang huli to, babasahin ko rin naman yung mga chat nyo pagkatapos eh. Kaya huwag kang magtatangkang magsabi ng kung ano-ano kay Ara. Malalaman ko rin lahat yun. Isipin mo kung paano ako magsalita. Kung paano ako sumagot. Huwag bobo ang reply ah. Tsaka ayusin mo spelling mo. Bawas pogi points kung hindi marunong mag-type ng maayos ang lalaki. Dapat pogi typings parati ah. Sige,
Ako na bahala. Kaya ko na to. Oh, problem solved. O sige na, shot na uli tayo. Papadudod simula ng gabing yon tuwing wala sa mood si Ken at kapag tinatamad siyang kausapin ng girlfriend niya, ay ako na lagi ang inuutusan nitong kumausap kay Mia. Halos isang buwan din itong tumagal at sa katunayan nga ay pinagkatiwala na mismo sa akin ni Ken ang password ng mga social media accounts niya para lamang makapag-reply kaagad ako kay Mia tuwing humihingi ito ng update o tuwing nangungumusta siya sa nobyo niya. Nung una ay hindi talaga ako pabor sa ginagawa namin ni Ken dahil alam kong pareho namin niloloko si Mia ng mga panahon na yon. Pero kalaunan ay na-enjoy ko na rin ang ginagawa ko. Masaya po kasing kausap si Mia at para kaming nagkwekwentuhan na hindi ko inakalang ikakarelate namin dalawa kahit na magkalayo ang agwat ng estado namin sa buhay. Paminsan-minsan ay nag-open din siya sa akin ng mga problema niya at lagi akong to the rescue na nagbibigay ng advice sa kanya. Nang mga panahong yon ay hindi na ako nagpapanggap bilang si Ken. Ang mga lumalabas na sa mga chat ko noon ay nanggagaling na mismo sa puso ko. Ang feeling ko noon, Papa Dudut, ay sobrang gwapo ko habang kausap ang para sa akin pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Papa Dudut, hindi naglaon sa hindi sinasadyang pagkakataon ay unti-unti na ngang nahuhulog ang loob ko kay Mia. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod kung kailan na-fall na ako kay Mia ay saka naman ako biglang pinatigil ni Ken sa pakikipag-usap sa kanya. Hindi na noon maganda ang relasyon nilang dalawa at pinag-iisipan na ni Ken kung hihiwalayan na ba niya si Mia. Nalungkot ako na nawala na ako ng pagkakataong makausap ang babaeng gusto ko pero sa parehong pagkakataon ay masaya akong sa wakas ay tuluyan na siyang makakawala mula kay Ken. Hindi po kasi deserve ni Mia na maloko. Masakit mang aminin pero alam ko kung gaano katindi ang pagmamahal ni Mia kay Ken. Nakakasama lang ng loob dahil hindi ito makita ni Ken. At ang tingin lang niya kay Mia ay parang gamit na kapag pinagsawaan na niya ay ibabasura na lamang niya basta. Naisip ko noon na sabihin na lamang kay Mia ang katotohanan. Gusto ko na noong ipaalam kay Mia na ako ang kausap niya nitong nakaraang buwan at hindi si Ken. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong masira ang tiwala sa akin ng best friend ko at lalong ayokong masira ang pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Kaya naman kahit masakit para sa akin ay nanatili akong tahimik sa gilid habang pinapanood kong paanong masira ang relasyon ng best friend ko at ng taong mahal ko. Hanggang sa dumating na nga po ang araw na nag-decide na si Ken na tuluyan ng hiwalayan si Mia. Pang-5 beses na yung tawag ni Ara. Wala ka ba talagang planong sagutin yan? Huwag mo na lang pansinin, hayaan mo na lang siyang tumawag ng tumawag hanggang sa magsawa siya. Hulaan ko. Nag-away na naman kayo, no? Hindi kami nag-aaway. Hindi ko lang talaga siya pinapansin. Bakit naman? Para siyang bata eh. Daming gusto sa buhay. Kung makapag-demand, akala mo asawa ko na. Girlfriend ko lang naman siya. Binata pa ako pero daig ko na yung may asawa. Bawat galaw kailangan may pahintulot niya. Ayoko nang ganun. Hindi ko pa nakikita sarili ko sa ganung sitwasyon. Gusto ko pang enjoy ng buhay ko kasi panigurado kapag nag-asawa na ako, wala na akong ibang gagawin kundi magtrabaho na magtrabaho para sa pamilya ko. Kaya habang kaya ko pa, sinusulit ko yung oras ko. Hindi pa ba sapat yung dami ng naging girlfriend mo? Bahala ka. Baka maubuso ka ng babae dyan. Hindi naman ako mawawala ng babae. Daming babae dyan. Tsaka hindi ko naman nakikita yung si Ara na wife material. Baka mamaya kapag pinakasalan ko siya, maaga akong mamatay dahil sa konsumisyon. Bakit di mo pa gawin ngayon? Gawin ang alin? Hiwalayan siya para matapos na. Humahanap lang ako ng tiyempo. Wala pa ako sa mood gumawa ng kadramahan ngayon eh. Ayoko masira araw ko. Pinapahaba mo lang yung paghihirap ng tao eh. Tapusin mo na lang ngayon para wala ng problema. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Ikaw pa talaga mag-uutos sa akin?
Eh hindi mo pa nga nararanasan magkaroon ng girlfriend sa buong buhay mo? Naawa lang kasi ako kay Ara. Naawa o baka naman may gusto ka na sa kanya? Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Si Ara? Magkakagusto ako sa kanya? Hindi ah. Masyado naman yata mataas pangarap ko kapag nagkagusto pa ako sa kanya. Wala ako sa level niya. Masyado siyang mataas. Kapag pinangarap kong isang katulad niya, para ko lang sinusungkit yung buwan. In short, mahirap siyang abutin. Nagtanong lang naman ako, dami mo nang sinabi. Maganda naman talaga si Are. Kaya hindi na ako magtataka kung magkagusto ka man sa kanya. Wala nga akong gusto sa kanya. Wala talaga. Ako pa lolokohin mo. Nabasa ko lahat ng messages mo sa kanya nung nagpapanggap ka pang ako. Kung hindi in love ibig sabihin ng mga chat na yon, ewan ko na lang. Maniwala ka sa akin bro. Hindi talaga. Ayoko namang sirain yung bro code ng barkada. Alam ko namang bawal jowain ng ex ng isa't isa. Kaya hindi ko magagawa sa inyong bagay na yun. Oh, chill ka lang. Wala namang problema sa akin kahit ligawan mo pa si Are. Malay mo, siya na pala yung hinihintay mong babae sa buhay mo. Malabo na mangyari yan. Ikaw talaga? Hindi lang babae pinapaasa mo. Pati ako na kaibigan mo, papaasahin mo rin? Huwag mo na akong bigyan ng pantasya na hindi magkakatotoo. Masyado kasing mababa tingin mo sa sarili mo eh. Ano nang nangyari sa Love is Blind? Di ba nga sabi nila wala sa panlabas na anyo yan, kundi sa laman mismo ng puso mo? Sus! Sa mga pelikula lang nangyayari yan. Sino babae naman ang hahanap ng pangit? Yung naghahanap ng true love. Yung totoong lalaki na magmamahal sa kanila at hindi sasaktan ng puso nila. Yun ang gusto ng mga babae, seryoso sa pag-ibig. Hindi pogi ang hanap nila, kundi yung lalaki na magmamahal sa kanila ng totoo. At sa'yo pa talaga nang galing yan? Maniwala ka sa akin, dude. Marami ng experience ng best friend mo. Kala mo naman totoo. Bahala ka nga dyan. Gagawin mo pa akong hopeless romantic eh. Concerned lang din ako sa'yo. Baka tumanda kang binata, sige ka. Bahala ka. Parang tanga. Papa Dudut, medyo nakaramdam ako ng inis kay Ken ng mga panahong yon. Naiinis ako sa kanya dahil pinaglaruan lang niya ang feelings ni Mia. Para bang habang tumatagal ay lalong lumalaki ang ulo ni Ken at masyado nang mataas ang tingin nito sa sarili niya dahil lamang marami ng babae ang nakolekta niya. Ang masaklap sa kabila ng pagiging playboy niya ay marami pa rin babaeng nagkakandara pa sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo ay tuluyan na ngang naghiwalay sina Ken at Mia. Alam ko kung gaano nasaktan si Mia sa nangyaring hiwalayan dahil saksi ako kung gaano niya kamahal ang kaibigan ko. Sa mga usapan pa lang namin ay makikita na kung gaano kalaki ang ibinigay na pagmamahal ni Mia kay Ken. Sa katunayan nga ay planado na nito ang future nilang dalawa ni Ken. Yun nga lang ay wala pala sa future ang utak ni Ken kundi nasa kasalukuyan pa lamang. Gusto ko mang i-comfort noon si Mia ay lagi naman akong inuunahan ng takot at kaba. Ayoko kasing magmukhang naghahabol sa kalat ng ibang tao. Isa pa ay gusto kong patunayan kay Ken na wala akong gusto kay Mia kahit na ang totoo ay nahulog na ang loob ko sa kanya. Sinikap kong lumayo sa problema nilang dalawa, Papa Dudut, pero nang minsang mapadaan ako sa lugar nila Mia ay naglakas loob akong kumustahin siya. Kinapalan ko na rin ang mukha ko, Papa Dudut, at nagtapat ako sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Ismael? Naparito ka. May kailangan ka ba? Kasama mo ba si Ken? Hindi. Hindi ko kasama si Ken ngayon. Ako lang mag-isa. Anong meron? Anong ginagawa mo rito sa amin? Napadaan lang ako dito sa lugar nyo. Alam kong malapit lang tong bahay nyo kaya naisip ko na kumustahin ka. Ganun ba? Akala ko naman pinadala ka ni Ken para kausapin ako. Inaasahan mo ba na pupuntahan ka ni Ken? Hindi naman. Nagulat lang ako nung nakita kita rito. Lagi kasi kayo magkasama ng taong yan eh. Kung nasan siya, lagi ka ring nandun. Magkaibigan na kasi kami simula pagkabata eh. Natural lang na lagi kami magkasama. Kumusta na pala siya? Si Ken? Huwag mo nang alalahanin yun. Lagi namang nasa mabuti ang kalagayan nun eh. Tsaka, may bago na siyang girlfriend. Hindi na ako magugulat dyan.
Parang nagpapalit lang siya ng damit kung magpalit ng girlfriend eh. Ikaw, kumusta ka na? I'm okay. Thanks for asking. Still hurting pero kinakaya. Wala eh. Nagmahal ako ng maling tao eh. Sobra akong umasa sa thought na baka magbago siya. Baka mabago ko siya. Pero sarili ko lang pala niloloko ko. Saka na lang siguro magbabago yun kapag bumalik din sa kanya yung pinaggagawa niya. Siguro nga. Pero sana wag na niyang hintaying mangyari yun. Kasi hindi niya alam kung gaano kasakit ang maging broken-hearted. Kumpara sa kanya, laro-laro lang yung ginagawa niya, hindi niya alam na kakasakit na pala siya. Wag mo nang isipin yun. Siguradong matindi ang balik ng karma sa kanya. Tsaka mag-move on ka na rin sa kanya. Mahirap mag-move on eh. Lalo na kung sobra-sobra mong minahal yung tao. Huwag kang mag-alala. Darating din yung tamang tao para sa'yo na magmamahal din sa'yo ng sobra. Malay mo, kausap mo na pala ngayon yung hinahanap mo. Ano? Ikaw talaga sobrang joker mo. Pero totoo, Totoo na. sabi nga nila, hindi naman nasusukat sa itsura yung pagmamahal eh. Kaya… Wait lang. Sorry. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo, seryoso ako, Ara. Simula nung nagkausap tayo, na-develop na yung feelings ko sa'yo eh. Nagkausap tayo? Kailan? Nung magkakasama tayo nila Ken? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin to sa'yo pero gusto ko lang malaman mo na may pagkakataon noon na ako ang nagpapanggap na Ken tuwing kachat mo siya. Ako nakakausap mo ng mga panahon magkaaway kayo ni Ken. Yung late night talks na umaabot ng umaga, ako yun, hindi si Ken. Hindi naman ako ganon ka-dense, Ismael. Alam ko na hindi si Ken ang nakakausap ko noon. Halata naman eh. Pero ang hindi ko alam, hindi ako aware na ikaw pala yun. So you mean kasabwat ka niya? Magkasama kayo sa panloloko sa akin? Hindi naman sa ganon. Naaawa lang ako sa'yo noon kaya ako pumayag na gawin yun. Kung naaawa ka sa akin, dapat binigyan mo na lang ako ng heads up kung saan papunta yung relationship namin ni Ken. Hindi yung sinabayan mo pa siya sa kagaguhan niya. Nakakadismaya sa totoo lang. Pero ano pa bang magagawa natin? Tapos na ang lahat. Wala nang sense kahit na magalit pa ako sa'yo. Para saan pa, di ba? Sorry, hindi ko na-realize na sobrang mali na pala yung ginagawa namin noon. Mukhang mali nga talaga ako ron. Pero na-enjoy ko na kasi yung mga kwentuhan natin eh. Kaya tinuloy ko na. Sorry din pero hindi ko maibibigay sa'yo yung gusto mong mangyari. Pwede tayo maging friends pero not more than that. Isa pa, I don't date guys who are friends with my exes. I'm sorry, Ismael. Wala yun. Sa totoo lang inaasahan ko na to. Pero at least nasabi ko na yung totoong nararamdaman ko. Hindi nga lang maganda yung kinalabasan pero ayos na yun. Mabait ka namang tao eh. Hindi ko lang alam kung bakit nagtsatsaga ka maging kaibigan ng isang tulad ni Ken. Hindi mo deserve na maging sidekick lang ng taong hindi marunong rumespeto sa feelings ng iba. Hindi ko naman pinakikialaman yung friendship nyo ha. Alam kong malalim ng pinagsamahan yung dalawa pero hindi mo ba naisip na baka he's keeping you close para lang ma-validate yung pagiging narcissist niya? Sorry hindi ko naman kayo pinag-aaway pero something to think about. Hindi naman siguro ganun si Ken. May itinatago rin naman bait yun kahit papano. Oh well, good luck na lang sa inyong dalawa. Kung wala ka nang tatanungin, medyo busy kasi ako ngayon eh. Baka may lakad ka pa. Pwede ka nang mauna. Sige, mauna na ako. Pasensya na sa abala. Papadudot masakit ang ma-reject pero mas lumalamang ang saya ko na kahit papaano ay inamin ko kay Mia ang tunay na nararamdaman ko. Hindi ba maganda ang kinilabasan ay wala akong pagsisisi. Ang mahalaga sa akin ay maisip ni Mia na kahit talikuran siya ng buong mundo ay may isang Ismael na humahanga at sumusuporta sa kanya. Sa naging pag-uusap namin ni Mia ng araw na yon, Papadudot, ay marami akong napagtanto. May punto siya sa mga sinabi niya. Sa hinaba-haba ng pagsasama namin ay para lamang ako naging sidekick ni Ken. Ako ang karaniwang tumatapos sa mga sinisimulan niya. Ako ang gumagawa ng mga bagay na ayaw niyang harapin at palaging ako ang sumasalang sa mga bagay na kung tutuusin ay kayang-kaya naman niyang gawin.
Para niya akong ginawang alala ay kapalit ng ilang tulong para sa akin at sa pamilya ko. Papadudot habang buhay kong tatanawin na utang na loob ang pagtulong ni Ken at ng mga magulang niya sa amin. Pero sa pagkakataong pong yun ay unti-unti na akong dumistansya sa kaibigan ko at napag-isip-isip ko na hindi ko na kayang suportahan ang mga ginagawa niya kaya mas mabuting lumayo na lamang ako sa kanya. Hindi nga po naglaon papadudod sa mga sumunod na taon ay tuluyan nang naghiwalay ang landas namin ni Ken. Ni hindi man lang siya nagtaka kung bakit bigla na lamang ako nawala sa buhay niya. Ni hindi niya ako kinumusta sa haba ng panahong hindi kami nagkita. Siguro nga ay wala nga talaga siyang paki sa akin. Pinatunayan lamang niya na totoo ang mga sinabi ni Mia noong araw na yon. And speaking of Mia, ay meron na po siyang boyfriend sa ngayon. Matagal-tagal na rin sila at ang chismis ay malapit yata silang ikasal. Ako naman hanggang sa ngayon ay single pa rin pero hindi pa rin po ako nawawala ng pag-asa na sa tamang panahon ay darating din ang taong para sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, at maraming salamat. Pusin ang pag-aaral ko noon sa kolehiyo kasi alam ko naman na palagi akong may pera. At nang huminto ako sa pag-aaral ay nag-focus ako sa pagiging drummer sa isang banda dahil passion ko talaga ang music. At sa isang music festival na tinutugtugan namin ay doon ko naman nakilala ang babae na nagpatotoo sa akin ng mga salitang love at first sight, Papa Dudut. Uy, Aldrin, nandiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Ba't mo naman ako hinahanap? Ay nga pala, niligpit na mga gitara. Kapag nakuha ko na yung talent fee natin, pwede na tayo sumibat. Wala ka na bang panggas? Gusto mong yosi? Hindi yung mga yan ang dahilan kung bakit kita hinahanap. Ha? Ano pala? Bro, nakita ko kasi na kinakausap mo kanina yung host nitong music festival eh. Ah, si Aika? Aika ba yung pangalan niya? Yung chinita na tisay tapos medyo hindi katangkaran? Oo, siya nga. Madalas na kasi siyang host ng mga music festival. Kaya kilala ko na rin siya. Ang ganda naman ng pangalan niya. Bagay na bagay sa ganda ng mukha niya. Itong tropa ko, mukhang tinamaan ka kay Aika ah. Ang ganda kasi talaga, bro. May boyfriend na ba yun? Ang alam ko, wala. Ihikan kasi yun sa grabe kong rumakit. Kaya walang oras mag-love life. Sakto pala eh. Anong sakto? Di ba may girlfriend ka? Wala na. Mag-iisang buwan na akong single. Talaga ba? Parang nung isang linggo lang, nakita ko may kadate kang babae ah. Wala na rin yun. Nakadate ko lang naman ng isang beses yun pero wala ring dating eh. Ang bilis mo naman magsawa. Hindi man lang umabot sa second date. Ganun talaga. Kesa magsayang pa kami ng mga laway at oras namin sa isa't isa. Aldrin, favor naman oh. Pakilala mo naman ako kay Aika. Mukhang tinamaan talaga ako eh. Palagi ka naman tinatamaan basta nakakita ka ng tisay. Iba talagang tama ako ngayon bro. Mukhang magtitino na ako this time. Sus! Ilang beses ko na rin narinig sa'yo yan. Iba nga talaga ngayon, Pexman. Oh, bro. Ayan si Aika oh. Mukhang dadaan dito sa pwesto natin. Pakilala mo ako ha. Dali na. Ngayon lang naman ako hihingi ng pabor eh. Libre kita ng yosi mamaya. Pati na rin ang alak hanggang malunod ka. Sige na. Basta ipakilala mo lang ako sa kanya, please. Sige na. Kaya relax ka lang. Papalapit na siya dito eh. Hi, Aika. Hi, Aldrin. Ang ganda ng tugtog nyo kanina. Talaga? Nagustuhan mo? Oo, ang tas kaya ng energy ng mga tao nung kayo na yung tumutugtog sa may stage. Ang galing nyo nga eh. Hindi naman masyado. Sakto lang. Aray! Oh, bakit? Wala. Biglang sumakit tong tagiliran ko. Parang biglang may sumiko. Oo nga pala. Tropa ko sa drummer ng banda namin, si Chris. Chris, si Aika. Hi Aika. Nice to meet you.
Ang ganda mo pala talaga sa malapitan. Ang bilis mo namang mambola, Chris. Pero nice to meet you din. Kailangan ko na rin palang umalis kasi mag-aayos pa ako ng mga gamit ko. Okay, sige. Bye, Aika! Babay din sa inyo. Papadudot, bago tumugtog ang banda namin ng gabi na yon sa isang music festival ay nakuha kaagad ng event host na si Aika ang atensyon ko. Sobrang ganda niya kasi ng mga oras na yon. Hindi makapal ang makeup niya, nakalugay lang ang mahabang buhok niya at ang sexy rin ng suot niyang dress na bumagay sa katawan niya. Siguro ang pinakagusto kong parte ng mukha niya ay yung mga mata niya na ngumingiti kasabay ng mga labi niya. Kaya nga hindi ko hinayaan na matapos ang gabi na yon na hindi ko ulit siya nakakausap. Nang tapos na ang event at nakita ko siya na nag-aayos ng mga gamit niya ay nilapitan ko siya kaagad at tinanong ko kung gusto niyang sumabay sa akin pauwi dahil dala ko ang motor ko. Nalaman ko kasi na sa Batangas lang din siya umuwi kaya pwede ko siyang ihatid sa kanila. Pero sinabi niya na may pupuntahan pa raw siyang racket kasama ang isang kaibigan niya. Akala ko pa ay dahilan niya lamang yon kasi hindi niya ako type. Pero bago kasi siya umalis sa harap ko ay sinabi niya na i-add ko raw siya sa Facebook at doon kami mag-usap muli. Binigay niya sa akin ang buong pangalan niya at iniwanan ako ng napakatamis ng ngiti. Bago ako sumakay ng motor ko para umuwi ay yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Hinanap ko ang pangalan niya sa Facebook at inad ko kaagad. At nang makauwi ako sa bahay, aaminin ko na kinilig ako nang makita kong inaccept na ni Aika ang friend request ko. Doon nga kami patuloy na nag-usap mula sa chat, tawagan at video call. Hanggang sa yayain ko na siya na mag-date kami, Papa Dudut. Nagustuhan mo ba yung kape dito? Oo naman. Lalo na tong in-order ko. Sakto yung timpla sa lasa na gusto ko. Yung nagtatalo yung pait at tamis. Mabuti naman at nag-e-enjoy ka kahit papano. Anong kahit pa paano? Sobrang nag-e-enjoy ako dito kasama ka, Chris. Talaga? Ang saya mo kasing kasama. Mula dun sa pinasyalan nating falls, kinainan natin na masarap na lumihan, hanggang dito sa coffee shop. Lahat yon na-enjoy ko. Lalo na ngayon kasi ang relaxing ng ambience sa lugar na to. At saka, ang ganda pa ng tanawin dito sa spot natin. Pero, mas maganda pa rin yung nakikita ko mula dito sa kinauupuan ko. Parang ewan naman to eh. Chris? Oh, bakit? Anong ginawa ko? Ay nako, ewan ko sa'yo. Nako-conscious na ako sa pagtitig mo sa akin eh. Pasensya na kung napapatitig ako. Pero totoo naman kasi. Ang ganda-ganda mo talaga, Aika. Ilang ulit mo nang sinabi yan mula kanina. Di ka pa nagsasawa. Hindi. Hindi ako magsasawa na titigan ka, promise. Ewan ko sa'yo. Pero thank you ha. Thank you para saan? Para dito, sa pamamasyal natin, road trip, saka food trip, sobrang nag-enjoy talaga ako kasi ngayon lang ako nakapamasyal ng kagaya nito. Naging busy rin kasi ako sa mga racket ko. Kaya ayun, nawala na ako ng oras para mag-enjoy. Nakwento nga ni Aldrin sa akin na certified lagarista kang araw. Medyo, kasi kailangan eh. Breadwinner kasi ako, tapos may 5 ako mga kapatid na pinag-aaral ko ngayon. Ang dami mo palang mga kapatid. Oo, ang sipag kasing magmahala ng parents ko. Ayun nga lang, maagang kinuha sa amin si nanay, kaya kailangan ko rin kumayod ng maaga. Umalis muna ako sa bahay namin sa La Union kasi mas malapit ang Batangas sa mga racket na pwede kong pasukin. Nakakamiss lang talagang makasama si tatay at yung mga kapatid ko. Pero wala eh, kailangan kong tiisin yung lungkot para hindi kami pare-parehong magutom at maghirap. Alam mo, ang swerte ng pamilya mo sa'yo, lalo na ng mga kapatid mo. Kasi nagkaroon sila ng isang mapagmahal na ate na kagaya mo. Maswerte rin naman ako sa kanila. Kasi pinagbubuti nila ang pag-aaral nila bilang kapalit ng mga pagsisipag ko sa mga racket ko. Ikaw ba? Anong pinagkakaabalahan mo bukod sa pagbabanda? Wala masyado.
Paano wala masyado? Bukod sa pagro-road trip at food trip, wala na ako ibang trip na gawin sa buhay. Ibig sabihin, wala kang ibang trabaho o responsibilidad sa buhay? Wala. Kasi sapat naman yung monthly allowance na pinapadala sa akin ni Mami. Minsan nga sobra pa eh. Ang sarap naman ng ganong sitwasyon. Sana lahat kasing swerte mo sa buhay. Kasi ako, parang sinalo ko yata 90% ng problema sa mundong to. Mabuti na lang talaga kahit nakakaramdam ako ng pagod sa pagiging breadwinner ko, nasusuklian naman yun ng ngiti at yakap ng mga kapatid ko. Basta makita ko lang sila na masaya, masaya na rin ako. Masaya ako kahit minsan nakakapagod ang magkaroon ng ganitong klaseng buhay. Papadudot na ikwento naman na sa akin ng katropa kong si Aldrin na lagarista nga daw si Aika. Pinapaso ang iba't ibang racket para lamang kumita ng pera. Kilala niya na kasi ito dahil mas matagal nang nagbabanda sa akin si Aldrin. Madalas daw talaga si Aika ang kinukuha na host sa mga event at small time na music festival na tinutugtugan niya. Pero hindi ko inaasahan noon na ganon pala talaga siya kalakas na rumakit. DJ na siya sa isang online radio, pumupunta pa siya sa mga event para mag-host, kumakanta sa resto bar tapos nagmo-model din siya. Ang kwento nga ni Aika ay panganay siya sa 6 na magkakapatid at wala na siyang nanay. Ang tatay naman niya ay nagkaroon ng sakit sa bato at kailangan na i-dialysis ng 2 beses sa isang linggo. Kaya naman nagdesisyon siya na huminto na sa pag-aaral at maagang magtrabaho para na rin sa pamilya nila. Medyo na-guilty ako sa part na pangarap ni Aika na makapagtapos ng pag-aaral, pero mas pinili niyang isantabi muna ang pangarap na yon. Nagsakripisyo siya para sa mga kapatid niya samantalang ako ay may choice ako na mag-aral, pero mas pinili ko na huminto dahil lamang sa tinatamad ako. Papadudot doon ko naisip na hindi talaga patas ang mundo dahil palaging merong nakakaangat at merong ding lumulubog kahit pa pilit silang nagsusumikap na makaahon sa buhay, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na sundan pa mga date namin ni Aika at marami kaming mga bagay na napagkukwentuhan sa tuwing magkasama kaming dalawa. At para patunayan ko kay Aika na seryoso ako sa kanya ay nagpakilala ako sa tatay niya bilang manliligaw niya, papadudot. Kahit kabado ako ay sumama ako kay Aika na umuwi ng La Union at humarap ako sa tatay pati na rin sa mga kapatid niya. Natuwa naman ang tatay ni Aika at sinabi nito na ako lang daw ang naglakas loob na umakyat ng ligaw sa bahay nila. Kaya naman nakuha ko kaagad ang boto niya pati na rin ng mga kapatid ni Aika. Hindi nagtagal, papadudot ay nakuha ko na rin ang pagmamahal at tiwala ni Aika dahil sinagot na niya ako, papadudot. Ikaw pala yan, Chris. Kala ko naman poging jowa ko nang kumakatok dito sa pinto ng apartment namin ni Aika. Poging jowa pala ng beshi ko. Hello, Nika. Hello din sa'yo, Chris. Halika, pasok ka. Salamat. Upo ka muna dyan sa sofa. Okay, sige. Thank you. Nagme-makeup lang si Aika pero palabas na rin yun ng kwarto. May gusto ka bang inumin o kainin habang naghihintay sa kanya? Wala naman. Busog pa ako. Huwag ka na mag-abala. Salamat, Nika. Tikman. Baka may gusto kang tikman habang wala pa dito yung beshi ko. Aha? Alam mo na, bagong putahe. Kasi naman, nakakasawa din yung paulit-ulit mo nang kinakain, di ba? Hindi naman ako mabilis magsawa, lalo na kapag paborito ko yung putahe. Pero alam mo minsan, kailangan mo rin tumikim ng dessert para maiba lang. Sige ka, ikaw rin. Baka maaga ka maumay sa beshi ko. Hoy, Nika! Ano yung naririnig ko na pinaghaharot mo na naman yung boyfriend ko? Oy, hindi ah! Masyado ka namang malisyosa. Pinapayuhan ko lang na next time magdala siya ng pagkain kasi nauumay na ako sa mga cup noodles natin dito sa apartment, no?
Kahit parang iba yung narinig ko bago ako lumabas ng kwarto? Oo nga, ano ka ba? Yun talaga yung sinabi ko. Tsaka hindi ko kaya type yung boyfriend mo. O siya, sige na, babalikan ko lang yung nilalaban ko. Ingat ka sa racket mo, Beshi ha. Tsaka i-text mo ako, okay? Oo, magti-text agad ako sa'yo. Okay, very good. Iwan ko muna kayo dyan, ha? Sige, Nika. Ang kulit talaga ng kaibigan mo, no? Sobra. Pagpasensyahan mo na ha. Ganun lang talaga magsalita yun. Ayos lang. Nasasanay na rin naman ako. Ayos lang ba yung makeup ko ngayon? Saka yung pagkakapusod ko sa buhok ko? Oo naman. Ang ganda mo nga eh. Talaga? Oo, maganda ka talaga. Tsaka kahit naman anong ayos ng buhok mo, kahit wala ka pang makeup, maganda ka pa rin sa paningin ko, baby. Naku ha, binubola mo na naman ako. Hindi pambobola yun, maniwala ka. Alam mo naman na ikaw ang pinakamagandang babae sa paningin ko eh. Baby, saan nga pala racket mo ngayon? Doon lang sa isang hotel na malapit dito, na-invite ako para kumanta sa isang private party. Maliit lang ang bayad pero okay na rin kesa walang racket. Pwede ba ako manood? Ha? Hindi eh. Kasi private party yun. Kaya hindi pwedeng pumasok yung mga walang invitation. Sayang naman. Kasi gusto rin kitang mapanood na kumanta eh. Next time na lang, promise. Kapag hindi private party yung racket ko. Tara na baby. Baka malate pa ako sa racket ko eh. Papadudot, kapag ang mga racket ni Aika ay mag-host ng mga private party ay napapansin ko na madalas mas makapal ang makeup niya at mas revealing ang suot niyang damit. Medyo malaki pa naman ang dibdib niya kaya mas lalo yung nagmumukhang revealing. Kaya may mga oras na nagdadala talaga ako ng extra jacket para may maipasuot ako sa kanya lalo na kapag hinahatid o sundo ko na siya sa racket niya. Mabuti na lang talaga, Papadudot, kahit papaano ay may motor ako kaya nagagawa ko siyang sunduin at ihatid. Kasi baka mabasto si Aika kapag bumabiyahe siya pauwi ng ganon ang suot niya tapos wala pa siyang ibang kasama. Alam ko naman, Papadudot, na ginagawa yon ni Aika para makuha ang atensyon ng ibang prospect client sa mga party na pinupuntahan niya. Na hindi lang husay sa pag-host sa event o pagkanta ang meron siya. Kung hindi pati na rin ang magandang mukha niya at sexy na katawan. Hindi rin naman palagi na revealing ang mga suot niyang damit o makapal ang makeup niya. Depende yon sa mga racket na pupuntahan niya. Alam naman din niya ang limitations niya sa ginagawa niya. Hindi siya yung tipo na madikit sa mga tao lalo na sa mga lalaki. Alam niya kung papaano dumistansya kapag iba na ang gustong i-offer ng mga taong nakapaligid sa kanya at may tiwala ko sa kanya na kahit papaano na kaya niyang protektahan ang sarili niya, Papadudot. Hi baby! Malapit na ako sa studio, ikaw, nasaan ka na? Nandito na rin kami ni Nika sa resto bar kung saan ako kakanta ngayon. Oh, akala ko mag-host ka ng event ngayon. Hindi na tuloy eh. Mabuti na nga lang may binigay na racket si Nika kaya hindi masasayang ang makeup ko ngayon. Saang resto bar yan, baby? Ha? Ang sabi ko, saang resto bar ka kakanta? Para sunduin na kita pagkatapos ng gig ng banda namin. Naku, hindi na. Out of the way kasi sa'yo yung racket ko ngayon eh. Okay lang sa akin, wala akong ibang lakad ngayon. Hindi ka abala. Ayokong makaabala sa'yo at sa banda nyo, baby. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Saka kasama ko naman si Nika ngayon. May kasabay akong umuwi mamaya. Sigurado ka ba na ayaw mo akong pumunta dyan? Oo, kasi kapag sinundo mo ko, maiinis naman si Nika kasi mawawalan siya ng kasabay na umuwi. Sabagay, may point ka. Basta mag-iingat ka ah. I love you. I love you too, baby. Bye! Mabuti naman at dumating ka na, Chris. Nasaan na ibang kabanda natin? On the way na raw. Medyo maaga pa naman kaya okay lang kahit wala pa sila. Bakit pala hindi mo kasama si Aika? May racket siya ngayon? Anong racket niya? Mag-host ba siya ng event? Hindi hosting eh. Kakanta raw siya sa isang resto bar. Saan resto bar daw yun? Hindi ko nga alam eh. Hindi niya na sinabi. Sayang naman. Kasi kung magtatagal siya doon, pwede sana tayong dumiretso doon pagkatapos ng gig natin.
Yun nga rin yung sabi ko sa kanya. Pero ang sabi naman ni Aika, kasama niya raw si Nika kaya hindi ko na kailangan sumunod dun. Si Nika yung maingay na babaeng kasama niya sa apartment, di ba? Yung pinakilala niya nang minsan dumalaw tayo doon sa kanila. Oo, siya nga yun. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko gusto yung dating ng babae na yun. Oh, bakit naman? Kasi masyado siyang maingay? Ganun lang talaga yung si Nika pero mabait naman yun. Mukha naman talaga siya mabait. Kaya lang kasi, may naririnig ako tungkol sa kanya. Ano naman yun? Ang sabi kasi nung isang kabanda natin, nag-escort service daw yung si Nika. Hindi nga ako naniniwala kasi di ba? Ang kailangan dun maganda. Pero naisip ko na sexy naman si Nika. Kaya hindi imposible yun kahit hindi siya kagandahan. Uy, grabe ka naman kay Nika, bro. Baka naman chismis lang yan. Sana nga chismis lang. Kasi kung hindi, baka mamaya ibang racket na pala yung binibigay niya sa girlfriend mo. Kaya bantay-bantayan mo rin si Aika ha. Bago pa lang ang relasyon niyo. Kaya sigurado ako na marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya. Papadudod, si Nika ang madalas na nakakasama ni Aika sa mga racket niya. Kung anong revealing minsan ng mga sinusuot ni Aika ay mas revealing ang mga damit ni Nika at mas makapal din ang makeup nito. Tapos medyo bastos pa ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Madalas nga ay sinasaway na siya ni Aika sa mga pagmumura niya o kaya ay bastos na mga salitang sinasabi niya. Tinatawanan ko lang yon kahit ang totoo ay medyo naiilang ako sa mga kilos niya. Sa totoo lang din, papadudot ay hindi ko gusto na madalas siyang sinasamahan ni Aika. Pero syempre ayoko namang maging controlling na boyfriend sa kanya at mas nauna nang nakilala ni Aika si Nika. Sino ba naman ako para kontrolin siya sa mga bawat kilos at desisyon na ginagawa niya? Sigurado naman ako na kahit ganon si Nika, hindi nito naimpluwensyahan si Aika ng kahit na anong tungkol sa masamang bagay na ginagawa niya, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, medyo nainis rin talaga ako sa mga sinabi ng kaibigan kong si Aldrin tungkol kay Nika. Ang dating kasi sa akin ay parang ang bilis niyang maniwala sa mga chismis na halata namang hindi totoo. Kahit na gano'n ang ugali, pananalita at kilos ni Nika, imposible na pasukin niya ang gano'ng klase ng trabaho. At mas imposible na maging bayarang babae rin ang girlfriend ko. Siguro ay binase rin ni Aldrin ang pananamit at makeup ni Nika ang naging panguhusga niya. Ganon naman kasi talaga ang tao, hindi ba? Mas nauuna pa tayong manghusga sa kung ano ang nakikita ng mga mata natin at sa mga naririnig ng mga tenga natin. Minsan ay hindi na tayo gumagawa ng paraan para malaman kung ano ba talaga ang totoo sa hindi. At yon ang bagay na kinainis ko kay Aldrin. Hindi siya dapat naniniwala sa mga naririnig niya mula sa ibang tao. Pero hindi ko na lamang pinahalata sa kanya kasi alam ko naman na concerned lamang din siya sa akin, pati na rin sa girlfriend kong si Aika. Siguro nga hindi pa talaga ganong katagal ang relasyon namin ni Aika, papadudot, pero sapat na ang panahon na nakasama ko siya para makilala ko siya bilang isang malinis na babae. Isa siyang mapagmahal na anak, kapatid at girlfriend. Yun ang paulit-ulit kong tinatatak sa isipan ko. Kahit minsan napapansin ko na rin ang mga kakaibang tingin na ginagawa niya sa mga matatandang lalaki o kaya ay foreigner na lumalapit sa kanya at nag-aabot ng calling card sa mga event na pinupuntahan niya, papadudot. Baby, upo muna tayo sa may banda doon. Napapagod na rin kasi ako maglakad-lakad eh. Sige, sakto kasi mapuno nga sa pwesto na yun. Oh, dito ka umupo, baby. Ay, sa wakas, nakaupo rin. Medyo sumakit yung mga paa ko dun sa paglakad-lakad natin ah. Mabuti na lang may malapit na pwesto dito na pwedeng upuan. Tsaka hindi rin gaano mainit ang panahon ngayon kaya masarap talagang mamasyal at magpahinga pagkatapos ng mahabang lakaran. Buti nga dito mo naisip sa Plaza Mabini mag-celebrate ng monthsary natin ngayon eh. Palagi na rin kasi tayong kumakain sa mga restaurant kapag special day natin. Kaya ito yung pumasok sa isip ko na gawin natin ngayong araw na to.
Tipid na, enjoy pa. Agree ako dyan sa sinabi mo, baby. Teka, ubusin ko lang tong banana ko yung nahawa ko. Natunaw na rin kasi yung asukal sa sobrang tagal ko kumain. Tutulungan na nga sana kitang ubusin yan eh. Alam mo naman kasi kung gaano ako kabagal kumain. Baby, may question pala ako. Ano yan? Gaano na kayo katagal na magkaibigan ni Nika? Wait lang, baby ah. Lunukin ko lang tong saging na nasa bibig ko bago ko sagutin yan. So ayun na nga, magkaklase kami nung high school sa La Union. Doon talaga nag-start yung friendship namin. Nang makagraduate kami, pumunta na siya dito sa Batangas para magtrabaho. Kaya nang malaman niya na kailangan ko ng trabaho, tinulungan niya ako kaagad. Matagal-tagal na rin pala talaga kayong magkaibigan, no? Oo, close kasi talaga kami nung high school. Buti nga naisipan ko siyang i-message para tulungan ako na makapagtrabaho. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkakaroon ng iba't ibang racket. Pero lahat naman ng trabaho niya malinis, di ba? Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala siyang maling ginagawa. Kumbaga, marangal naman yung mga trabaho na pinapasok niya. Tsaka mga trabaho na binibigay niya sa'yo, di ba? Oo naman, syempre. Ano ba kasi nasa isip mo, Chris? Wala naman akong iniisip na masama. May narinig lang kasi ako na uso raw kasi ngayon yung mga racket na hindi magandang pasukin. Natakot lang ako na baka mamaya iba na pala yung binibigay ni Nika sa'yo na trabaho. Medyo nag-alangan lang ako kasi baka hindi na disenteng trabaho yung pinapapuntahan niya sa'yo eh. Mabait na tao si Nika. Matagal ko na siyang kaibigan. Kaya sana, huwag mo siyang pag-isipan ng ganyan. Alam ko naman na mabait siya. Iba pa rin kasi yung nag-iingat ka. Chris, kung ano man yung iniisip mong negative tungkol kay Nika, hindi siya ganon, okay? Hindi porke maingay, taklesa at minsan bastos ang bibig niya, iisipin niyo na kaagad na pakawala siyang babae. Mabait ang kaibigan ko at wala siyang kahit na anong masamang bagay na ginagawa. Oo, alam ko yun. Naniniwala naman ako sa'yo. Huwag ka na magalit, baby. Ang hirap kasi sa inyo, masyado kayong judgmental. Ay, tara na nga, umuwi na tayo. Napagod na rin kasi ako. Oh, baby, wait lang! Aika, hintayin mo ako! Papadudod, alam ko na sumama din ang loob ni Aika sa mga sinabi ko, pero gusto ko lang maging open sa kanya tungkol sa bagay na nasa isip ko. Ganun pa man ay hindi ko hinayaan na matapos ang araw na yon na hindi kami nagkakaayos. Kaya dinala ko siya sa isang malapit na beach bago kami umuwi para lamang ma-relax ang isipan niya at makapag-usap kami ng maayos. At kagaya nga ng inaasahan ay naging okay na rin ang lahat sa pagitan naming dalawa. Nang muli ako mag-sorry sa kanya na sinamahan ko pa ng pagbibigay ng masarap na buko juice. Papadudot, aaminin ko na may mga pagkakataon na hindi ko na rin maiwasan na pag-isipan na may ginagawang hindi maganda ang girlfriend ko. Pumasok na noon sa isipan ko kung paano kung tama nga ang mga naririnig ko tungkol sa kaibigan niya o sa kanya. Paano kung hindi lahat ng racket niya ay malinis, hindi kagaya ng sinabi niya sa akin? Paano kung nagsisinungaling lamang siya? May mga racket kasi siya na inaabot siya ng madaling araw o kaya ay umaga na siyang nakakauwi. Kagaya na lamang nang tawagan ko siya minsan para yayain na makipag-date. Gabi na rin yon at gusto ko sana na mag-road trip kaming dalawa pero ang sabi niya, rumaraket daw siya ng event hosting para sa isang private company. Nag-offer ako na sunduin siya pero tumanggi siya dahil baka raw matagalan pa siya bago makauwi, papadudot. Umaga na nang i-text niya ako na nasa bahay na siya para magpahinga. Kapag mga ganong oras ang racket niya ay sobrang bibihira siyang magpasundo o magpahatid sa akin, papadudot. Para bang ayaw niya na makita ko kung sino ang mga kasama niya. Hindi rin kasi siya nagpo-post sa social media niya ng tungkol sa racket na yon. Alam ko na hindi naman lahat ay kailangang i-post. Pero kilala ko kasi si Aika na mahilig mag-promote ng mga niraracket niya kagaya ng pag-host ng event, modeling, pagdi-DJ sa radio online at kung ano-ano pa. Pero kapag rumaracket siya na madaling araw sa mga private party na sinasabi niya ay hindi niya yon na pinapaalam sa mga kaibigan niya o followers sa social media. Pero hindi naman siya palaging ganon.
May mga oras pa rin na nagpapasundo siya sa akin kapag gusto niya na dumiretso kami ng pamamasyal pagkatapos ng racket niya. Kagaya na lamang nang tawagan niya ako isang gabi para magpasundo siya sa akin kinabukasan sa isang condo hotel. Doon daw kasi ang racket niya at gusto niya na mamasyal kami kinabukasan. Yun ang araw na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Hello? Hello pare, nasan ka? Nandito ako sa condotel, susunduin si Aika. Anong ginagawa mo dyan? Tumawag kasi sa akin si Aika kagabi. Nagpapasundo siya sa akin dito. Nag-host daw kasi siya ng isang private party na ginanap sa isa sa mga room dito eh. Kaya lang, hindi naman siya nagre-reply mula kaninang umaga. Alam mo ba kung nasang room number siya? Sa kabuti, pinapasok ka dyan. Hindi naman mahigpit yung receptionist sa lobby kanina kaya pinakyat na ako dito. Tapos sakto, na-text na rin sa akin ni Aika yung room number kaya pupuntahan ko na siya. Didiretso na ako dun sa kwarto. Dapat nga sa lobby lang ako maghihintay kagaya ng billing niya kaya lang hindi siya nagre-reply sa mga text ko eh. Kaya minabuti kong puntahan na siya. Baka nalasing kaya hindi ka na niya na-replyan. Uy! Ano yun? Ano nangyari sa'yo? Teka bro, parang boses ni Nika yung sumigaw na yun ah. Oh, ano nangyari dyan pare? Hindi ko alam. Narinig ko lang yung boses ni Nika na parang umiiyak. Sige bro, tawagan kita mamaya ah. Sige na. Sige, sige. Parang doon yata nang galing yung sigaw ni Nika. Tsaka bakit parang ang dami ng tao ron? Matingnan nga. Ano kayang meron? Excuse me. Makikiraan lang po. Excuse me, makikiraan sandali. Ano bang... Aika? Sabi na tanggalin niyo na yung komotel! Tanggalin niyo yung komo na nakabigti sa kanya! Ma'am, pasensya na po pero ang higpit kasi talaga ng pagkakatali nitong kumot. Gumawa ka ng paraan! Nika! Ano nangyari kay Aika? Chris! Baby! Chris, tulungan mo! Baby! Si Aika! Tumabi ka nga dyan! Tumabi ka ako na! Ma'am, babalik po kami. Tatawag lang kami ng ambulansya sandali. Ano ba kasing nangyari? Bakit nakabigti siya ng kumot dito sa may bintana? Nika, ano nangyari kay Aika? Hindi ko rin alam eh. Basta Aika! nagtaka na lang ako kung bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Tapos nang puntahan ko nga siya dito sa condo hotel, sinabi ng receptionist na nag-check out na raw yung foreigner na kasama ni Aika sa kwarto na to. Foreigner? Akala ko ba may private party siya na pinuntahan dito? Anong foreigner? Leche naman kumot to, bakit tayo matanggal? Kasi Chris, hindi naman talaga private party yung pinunta ni Aika dito. Yung foreigner na client niya, yun ang dahilan kung bakit siya nandito. Kaya nga kinabahan na ako nang hindi siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Tapos nang dumating ako dito, nag-request na ako na ipabukas yung pinto ng kwarto kung nasan si Aika. Tapos, nakita na namin siya nakabikti dito sa may bintana. Chris, sigurado ako na yung foreigner na yun na may gawa nito kay Aika. Chris, pinatay niya si Aika. Pinatay niya yung kaibigan ko. Ayong matanggal yung kumot! Pwisit! Aika! Bakit ba kasi napakahigpit ng buhol na to? Aika! Aika! Aika, baby! Aika, Baby, bumilis iniligtas ka, kita! please! Iniligtas kita, Aika! Bumilis Huwag ka bibitaw, parang awa mo na! Huwag ka bibitaw, huwag mo ko iiwan, Aika! Baby! Aika! Papadudod sa sobrang pagkataranta ko ay nahirapan talaga akong kalasin ang kumot na mahigpit na nakabuhol sa liig ni Aika. Nanginginig na rin kasi ang mga kamay ko habang ginagawa yon at nang sa wakas ay matanggal ko ang buhol. Sinubukan ko pa siyang i-CPR dahil alam ko rin kung paano gawin yon pero bigo na akong mailigtas ang buhay niya. Medyo nakamulat ang namumulang mga mata ni Aika na para bang naghirap talaga siya bago mawalan ng hininga. Namamaga at nangingitim ang mga labi niya at malamig na ang kanyang balat.
May ilang pasa din siya sa kanyang katawan at nangingitim na ang kanyang leeg dahil sa pagkakabigti ng makapal na kumot doon. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang mga pulis at ambulansya, Papa Dudut. Dahil kadarating ko lamang din na halos na mga oras na yon ay wala ako masyadong naibigay na impormasyon sa kanila, kung hindi yung ginawa ko lang na pagkalas ng nakasabit na kumot sa bintana at nakabigti sa leeg ni Aika. Pero nagulat ako nang marinig ko ang mga impormasyon na ibinigay ni Nika sa mga pulis. Sinabi ni Nika na may client daw sila na foreigner na nag-book kay Aika para sa kwarto na yon. Nagtaka ako kasi ang alam ko talaga ay mag-host ng party si Aika. Pero bakit isang tao lang ang tinutukoy ni Nika? Doon ko nalaman ang katotohanan na part-time pala si Aika bilang female escort sa mga foreigner na nagbibigay ng extra service. Pigil ang mga luha ko habang nakikinig pa ako sa ibang detalye na ibinigay ni Aika sa mga pulis, Papa Dudut. Nang gabi raw na yon ay iniwan niya si Aika na nakangiti sa may pinto ng condo hotel. Kumaway pa raw sa kanyang foreigner na nasa loob bago siya umalis. Pero nang umaga na ay nagtaka daw siya kung bakit hindi na raw sumasagot si Aika sa mga text at tawag niya, kaya nag-decide na siyang balikan ito. Nalaman niya mula sa receptionist na umalis na nga raw ang naka-check-in na foreigner sa kwarto na yon at naiwan daw ang kasama nito. Kaya doon na raw kinabahan si Nika. Nang hindi sumasagot si Aika mula sa loob ng kwarto ay nag-request siya sa staff na piliting buksan ang pintuan at doon nga ay tumambad sa kanila ang malamig ng katawan ni Aika na nakabigti gamit ang makapal na kumot na nakapulupot sa may bintana. Papadudot sa sumunod pang investigasyon ay nalaman namin na mayaman pala ang foreigner na kasama ni Aika ng gabi na yon. Kaya hindi kaagad ito nakasuhan. Sinabi nito na iniwan nitong buhay si Aika sa loob ng kwarto at iniwanan pa nga ng maraming pera na nakita naman sa loob ng bag ni Aika. Ang pinapalabas ng foreigner noon ay kinitil ni Aika ang sarili niyang buhay na alam kong napaka-imposibleng mangyari. Una sa lahat ay bakit niya gagawin ang bagay na yon, malaki ang takot niya sa Diyos. Paano niya magagawang ibigti ang sarili niya, napakahirap ibuhol ng makapal na kumot tapos sa may bintana pa. At wala siyang dahilan para tapusin ang buhay niya dahil napakarami pa niyang pangarap para sa pamilya niya. Pero sa kabila ng mga ebidensya na nagtuturo sa foreigner na nakasama ni Aika bilang suspect sa nangyari sa kanya ay hindi pa rin po ito nakulong. Ayon na rin kasi ng tatay ni Aika ng gulo dahil alam niya na malaking tao ang makakalaban nila. Kaya naman nag-decide ito na hindi na magsagawa pa ng autopsy at hindi na rin magsampa ng kaso. Tinanggap na lamang nito na nagpakamatay si Aika kahit na napaka-imposible noon, Papa Dudut. Mabigat para sa akin ang bagay na yon dahil gusto kong mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng babaeng pinakamamahal ko. Pero dahil maagang sinukuan ng pamilya niya ang pakikipaglaban para sa katarungan ng pagkawala niya, wala na rin po akong ibang nagawa kung hindi ang tanggapin ang katotohanan na ang katarungan ay hindi nakukuha ng ganon kadali lamang. Lalo na kung may nakapagitan na malaking halaga ng pera. Ilang taon na rin po ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko, Papa Dudut. Wala na akong naging balita pa sa foreigner na pinaniniwalaan kong pumatay kay Aika. Siguro hanggang ngayon ay nagpapakasarap pa rin po siya sa buhay. Pero umaasa ako na may kanya-kanyang paraan ng Diyos na maparusahan ang isang makasalanan na kagaya niya. Hindi ko na rin nakausap pa si Nika pero alam ko na nagbagong buhay na siya mula sa naging trabaho niya bilang female escort na may extra service. May asawa at 2 anak na rin po ako sa ngayon pero nananatili pa rin si Aika sa puso ko. May bahagi kasi sa sarili ko na nangihinayang dahil hindi ko man lang siya natulungan na mas ayusin ang buhay niya, Papa Dudut. Kung nalaman ko lamang ang tungkol sa kanyang racket, sana'y nasubukan ko na maging daan para magkaroon siya ng bagong buhay kasama ko. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras na mabasa ang sulat kong ito.
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.